Sa huling bahagi ng part 2 ay sinalakay muli ng pangkat ng mga kakaibang nilalang o mga aswang ang pamayanan ng biyak na bato. Sa mga pagkakataong iyon ay matagal ng tahimik ang kanilang pamayanan, kaya hindi nila inaasahan ang ganon kabangis na pagsalakay sa kanila na ikinasawi ng karamihan sa mga tagapamayanan. Iyon din ang araw ng pagkasawi ng mag-ina ni Apong Abraham, pati na rin ng kanyang biyanang babae. Kung inyong maaalala, si Apong Abraham ay ang babaylan na nangangalaga sa kapakanang espiritual ng pamayanang iyon at nasaksihan niya sa kanyang harapan ang pagkapaslang ng kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak na si Magno. At bago nagsilisan ang mga nilalang na iyon sa lugar, ay nagpakilala pa ang pinuno noon na siya daw si Alejandro. Nagmula siya sa lipi ng Alta Kudrawan na matagal nang namumuhay sa kaibuturan ng kagubatan at nagpasya na nga na magsimulang maminsala sa lahat ng pamayanan, pati na sa iba't ibang mga kanayunan. Ipagpatuloy na natin ang mga kaganapan matapos ang isang madugong pagsalakay sa pamayanan ng biyak na bato. Pagapang nang nilapitan ni Abraham ang kanyang mag-ina, dahil halos wala na siyang lakas para tumayo dahil sa sobrang pagod at panghihina. Pagkalapit niya sa kanyang mag-ina, ay agad niya iyong niyakap habang umiiyak. Matapos ang halos 2 oras na pagkakalugmok dahil sa pag-iyak at panghihina, ay muli naman siyang nagising. Pinilit niyang itayo ang sarili, tapos uminom ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ay muli siyang lumabas upang ipasok sa bahay ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa't anak. Nakita niya naman sa likuran ng kanilang bahay ang katawan ng wala ng buhay na si Aling Idang na may malaking lapa sa leeg. Habang nakaupo sa lamesa ay nakayakap pa rin si Abraham sa kanyang anak. Naisip niyang wala nang silbi pa ang buhay niya kung patay na rin ang pinakamamahal niyang anak at asawa. Naalala niya ang kaisa-isang orasyon na ipinagbabawal sa kanilang mabubuting babaylan. Iyon ang orasyon ng pagtawag sa espiritu ng isang anghel na pinakamataas na pinuno ng kadiliman. Ayon pa sa lihim na aklat ng karunungan, ay pwedeng humiling ng kahit ano sa nilalang ng dilim, at ang tanging pwedeng ipalit ay buhay. Kung sa pangkaraniwang tao ay isang buhay para din kapalit sa isang buhay na hihilingin. Pero sa kanilang mga babaylan ay pwedeng humiling ng higit pa sa isa. Noong sumikat ang araw ay nilinis na niya ang katawan ng kanyang mag-ina, pati na rin ng biyanan. Tapos pinahiran ito ng espesyal na lana upang hindi langawin o uurin. Isa iyong lana na magagamit para mapreserba ang katawan at hindi agad mabubulok. Matapos iyon isagawa, ay isinarado na niya ang kanyang bahay at nagtungo na sa sentro. Naabutan niyang nilalangaw na ang ibang mga bangkay doon sa sentro at iilan na lang ang buhay. Iyon namang mga natitirang buhay ay malubha din ang sugat. Nakita niya si Dato Nabor na may malaking sugat sa tiyan. Nilapitan niya iyon. Pagkalapit niya ay magsasalita na sana siya, pero pinigilan siya nito. Wala akong kahit anong salita na gustong marinig sa iyo. Ang gusto ko, Abraham, gumawa ka ng paraan. Kahit anong paraan para maipaghiganti natin ang ginawa ng mga nilalang na iyon
sa pamayanan natin, pati na sa ating pamilya. Dahil sa narinig, ay tumayo na si Abraham at umalis. Dahil sa sinabi ng dato, ay may nabuo ng plano sa isip niya. Nilisan na nga ni Abraham ang pamayanan at tinahak ang daan patungo sa pinagbabawal na bundok kung saan merong malalim na kuweba. Buo na sa isipan niya na handa siyang ialay ang lahat, pati na ang sariling buhay, upang maibalik ang buhay ng kanyang mag-ina at maipaghiganti ang pagpaslang ng aswang na si Alejandro sa mga ito. Alam niyang mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng mga babaylan ang kanyang gagawin. Pero wala na siyang pakialam. Nakalimutan na niya ang tama at mali dahil nangingibabaw na sa kanya ang pagiging makasarili bilang isang ama at asawa. Isang buong araw siyang naglakad at tanging tubig lang ang dala niya sa mahabang paglalakbay. Hindi niya alintana ang init ng araw at pagod. Sumapit na ang gabi at nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marating niya ang bukana ng ipinagbabawal na bundok para sa kanilang mga babaylan. Ang bundok na iyon ay tinatawag sa aklat ng mga babaylan na bundok ng Kulebra. At kilala rin sa tawag na ganghaan sa kangitngit o pintuan ng kadiliman. Hating gabi nang marating niya ang bukana ng kuweba at kailangan niya pang tahakin ang makipot na daan sa loob ng kuweba nang hindi bababa sa 3 oras. Walang ilaw na makakatagal sa loob ng kuweba, maliban na lang kung ang lana na binditado ng simbahan na may nakababad na tansong krus ang gagamitin bilang pangilaw. Dahil sa hindi iyon kayang patayin ng espiritu ng kadiliman na namamahay sa loob ng kuwebang iyon. Sa pagkakataong iyon ay walang kahit anong dalang pangtanglaw sa daan ang babaylang si Abraham. Tiniis niya ang kung ano-anong mga kagat ng hayop sa loob, gaya ng alupihan, ahas at makabandag na gagamba, pati na rin ang mga umaataking paniki. Sa kakaunting lakas na natitira ay narating niya ang kaibuturan ng kuweba ng bundok ng Kulebra. Makikita doon ang isang malaking butas na kapag sinilip ay makikita ang pagdaloy ng lava na nakakonekta sa daluyan ng bulkan. Kaya ibig sabihin ay sobrang init sa bahaging iyon at masyado nang manipis ang hangin o oxygen na magiging dahilan ng mahirap na paghinga. Maging ang pagmulat ng mata ay mahirap na rin gawin dahil sa mainit na singaw ng lava na may kasamang amoy ng asupre. Pagkarating doon ay humanap siya ng mapupwestuhan kung saan niya gagawin ang ipinagbabawal na ritual. Dahil sa liwanag na ibinibigay ng nagbabagang laba ay kahit papaano ay may maaaninagan sa paligid. Nakita niya ang hindi mabilang na mga buto ng tao at siguradong iyon ang mga taong nagtungo doon para gawin ang ritual. At sa kasamaang palad ay hindi kinaya ang temperatura sa bahaging iyon ng kuweba at doon na rin binawian ng buhay. Alam ni Abraham na kailangan niya na ring magmadali dahil hindi rin magtatagal ay bibigay na ang kanyang katawan dahil sa init at kakulangan sa hangin. Kaya lumuhod na siya sa isang gilid at sinimulan ng usalin ang ipinagbabawal na orasyon na pantawag ng espiritu ng punong kasamaan. Matapos ang pagbigkas ay dahan-dahan siyang tumayo at dumampot ng isang bungo ng tao at binasag iyon.
kinuha niya ang kanyang maliit na punyal at naghiwa sa kanyang palad. Sabay ipinatulo ang sariling dugo sa kabiyak na nabasag na bungo. Kahit sobrang init doon sa bahaging may butas, ay pinilit niyang makalapit at inihagis doon ang naipon niyang sariling dugo. Tapos muling bumalik sa pwestong pinagluhuran upang hintayin kung may sasagot sa kanyang panawagan. Dahil sa panghihina ay nakaidlip na siya nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa nagising na lang siya sa dagundong ng isang malakas na boses. Anong kailangan mo, babaylan? Bakit mo ginambala ang aking pamamahinga? Dali-dali niyang inayos ang kanyang pagkakaluhod at sinabing, "Narito ako upang ialay ang aking buhay at kaluluwa sa iyo. Sa anong kapalit? Bigyan mo ako ng 3 kahilingan." Ang lakas ng loob mong pumunta dito para humingi ng 3 kahilingan. Isang buhay lang para sa isang buhay na hihilingin. Muli naman siyang sumagot, "Isa akong mataas na uri ng babaylan. Hindi lang isang buhay ang katapat ng buhay ko." Tumawa naman ng malakas ang boses na iyon at sinabing, Nagpapatawa ka ba, babaylan? Wala akong pakialam kung anong uri ka ng babaylan. Ang batas ko, isang buhay para sa isang buhay na hihilingin. Pero maswerte ka dahil matagal nang walang nakakahiling sa akin. Dahil lahat sila ay namatay na bago pa maisagawa ang ritual. Kaya pagbibigyan kita. Sige, ano ang iyong 3 kahilingan? "Una, bigyan mo ako ng lakas na mahigit pa sa lakas ng mga nilalang na dilim na meron sa mundo naming mga tao. Pangalawa, buhayin mo ang mag-ina ko. Pangatlo, bigyan mo ako ng kapangyarihan na gumawa ng mga nilalang ng kadiliman sangayon sa gusto kong uri." Muli namang sumagot ang malaking boses na iyon. Ito ang ibibigay ko sa iyo. Una, bibigyan kita ng kapangyarihan na wala pa sa mga masasamang nilalang na naroon sa mundo nyo. Pero mabubuhay ka sa pagkonsumo ng dugo at laman ng tao. Pangalawa, isa lang ang ibabalik ko sa iyo na buhay. Mamili ka, asawa o anak. Ilibing mo pag-uwi mo ang hindi mo mapipili. At pagkahating gabi ay mabubuhay ang ititira mo. Iyong pangatlo, 13 nilalang lang ang pwede mong gawin. Pero ikaw ang bahalang magpasunod sa kanila. Dahil walang kasiguraduhan kung ikaw ang ituturing nilang amo matapos mo sila gawing halimaw. Pwede mo sila maging kakampi at pwede mo rin maging kaaway. At ito naman ang magiging kahinaan mo. Kauri mo ang siyang papatay sa iyo. Ito ay manggagaling sa sarili mong lahi, kung saan siya ang maaatasan na tinatawag na tagapagbantay sa iba't ibang mga elemento ng mundo, gaya ng apoy, tubig, hangin, lupa, at hukbo ng kalikasan. Darating siya at magiging misyon niya ang lipulin ang lahat ng naunang elemento ng kadiliman na nauna pa sa iyo. At kasama na rin ang lahi ng mga elementong gagawin mo. At kasama doon ikaw mismo. Kaya kailangan mong abangan ang pagdating niya. Dahil ang pagsilang niya ay ang pagsisimula ng banta ng iyong kamatayan. Sige, umalis ka na bago ka pa maubusan ng hangin at masayang ang lahat ng iyong sakripisyo. Humayo ka, aking anak, at maghasik ng kadiliman! Malakas pa na tawa nito. Dahan-dahan na ngang tumayo si Abraham at naglakad papalabas ng kuweba. Pero halos kalahating oras pa lang siyang nakakalayo sa pinakamainit na bahagi ng kuweba
ay nawala na siya ng malay. Matapos makapagpahinga ang kanyang katawan, ay muli din naman siyang nagkamalay. Pero tila malaking pagbabago ang naganap sa kanyang katawan. Masigla na siya at may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tapos malinaw ang kanyang paningin sa dilim. Kaso, kasama din dito ang pagkaramdam niya ng sobrang pagkauhaw, pero alam niyang hindi tubig ang hinahanap ng kanyang lalamunan. Sinubukan niyang uminom ng tubig mula sa kanyang dalang lalagyanan, pero bigla lang siyang nasuka. Naalala niya ang sinabi ng espiritu ng kadiliman na dugo at laman ng tao ang kanyang magiging bagong pagkain. Kaya mabilis na niyang tinakbo ang daan papalabas ng kuweba. Pagkalabas ay makulimlim ang kalangitan at hindi nakakatagos ang sinag ng araw. Kaya nagawa niyang makapagpatuloy sa kanyang paglalakad. Bago pa niya marating ang kanilang pamayanan, ay may nakita siyang isang kubo at nakikita niya ang mag-anak na nasa labas habang ginagawa ang kani-kanilang gawaing bahay. Pero hindi na niya mapaglabanan ang uhaw at gutom. Kaya tila nawala na siya sa katinuan at gumuhit na ang mapupulang ugat sa mukha niya, kasabay ng paglabas ng matatalim na ngipin. At patakbo niya ng inatake ang pamilya at nagpakasasa sa dugo ng pamilyang iyon. Dahil sa hindi handa sa pag-atake ang pamilyang iyon, kaya maging ang padre de pamilya ay hindi na nagawang maprotektahan pa ang kanyang mag-anak. Matapos malapa ang buong pamilya, ay tila nakaramdam ng kakaibang liksi at lakas si Apong Abraham. Kaya naging mas mabilis na ang kanyang pag-uwi sa pamayanan. Kung ano ang kanyang iniwan, ay ganun pa rin ang kanyang nadatnan. Nangangamoy na ang mga kabaryo niyang napaslang sa pagsalakay ng mga aswang. Tapos ilan sa mga malubhang sugatan ay namatay na rin. Pinuntahan niya agad ang tahanan ni Dato Nabor upang alamin kung buhay pa ba ito. Nakita niyang medyo maayos na ang kalagayan ng dato dahil sa una itong nilapatan ng gamot noong mga natirang buhay pa na kababaihan. Kinausap niya ito. Dato Nabor, gusto mong maghiganti, di ba? Oo, sa kahit anong paraan. Sagot pa ng dato. Handa ka bang magpasailalim sa kapangyarihan ng pinakamataas na uri ng kadiliman upang tapatan ang puwersa noong nanalanta sa atin? Sumagot naman ang dato. Kahit buhay ko, iaalay ko. Maipaghiganti ko lamang ang nasasakupan ko na pinaslang, pati na rin ang pamilya ko. Sinabi niya dito, kung gayon, gagawin natin mamayang gabi ang bautismo at pagtanggap ng bagong buhay mula sa Panginoon ng Kadiliman. Maghanda ka ng iba't ibang uri ng malalakas na hayop na may angking tapang at bangis na magagamit natin sa ritual. Matapos ang pag-uusap ni Dato Nabor at Apong Abraham, ay tinungo na ni Abraham ang kanyang bahay at inilibing ang kanyang anak at biyanan. Ibig sabihin ay si Isabel ang napili niyang buhayin upang makasama sa kanyang planong paghihiganti. Kinagabihan ay nagsama-sama na ang lahat ng natira at tinipo na ang lahat ng mga bangkay sa bulwagan. Tinambakan din iyon ng maraming tuyong kahoy na madaling magliyab. Nakahanda na rin ang 13 mula sa dato hanggang sa mga natitirang pinakamalalakas na lalaki at babae sa kanilang pamayanan upang ipasailalim sa ritual ng bagong buhay. May nakahanda na rin na ahas, alupihan,
alakdan, aso, uwak, agila, pusa, kuko ng oso, daga, kalabaw, baboy ramo, paniki, at bungo ng pinarusahang kriminal. Iyon ang 13 katauhan na bubuhay nila ang kakayahan para sa isang tao. Lahat ng kakayahan na meron ang hayop o iyong ginamit sa ritual ay maaangkin din ng taong papasapian nito at mamanahin iyon ng magiging anak nila hanggang sa mga susunod na henerasyon. Pinaluhod na ang lahat ng kasama sa gagawing ritual sa harapan ng isang malaking siga. Sinimulan na ni Apong Abraham ang pagsasagawa ng ritual. Inusal na niya ang pinagbabawal na orasyon, tapos lahat ng mga kasama sa ritual ay naglagay ng kani-kanilang dugo sa isang baon ng niyog. Nilagyan iyon ng bahagi ng hayop na itinalaga sa kanila. Matapos ang pag-uorasyon ay ipinainom na ni Apong Abraham ang kanyang ipinatulong dugo sa kanyang asawa na nakahiga sa harapan noong apoy. Tapos bigla iyong nabuhay, pero ibang-iba na ang katauhan noon. Naging mabalasik ang mukha at naging mapula na rin ang mga mata. Iyong 13 na kabilang sa ritual ay ininom na rin ang kanilang pinatulong dugo na hinaluan ng dugo o parte ng hayop. Matapos lang mainom ang kani-kanilang mga dugo, ay tila sinapian ang mga iyon, nangisay at bumagsak sa lupa. Lahat iyon ay tila nawala na ng malay at hindi na rin gumagalaw. Makalipas lang ang 10 minuto, ay isa-isa nang nagsibangon ang mga iyon at talagang kakaiba na ang lakas at kakayahan. Kasama na rin doon ang walang katapusang pagkauhaw sa laman at dugo ng tao. Ipinag-utos ni Apong Abraham na sunugin ang lahat ng kabahayan sa pamayanang iyon, kasabay ng pagsunog ng katawan ng lahat ng mga nasawi. Ang ilan sa mga tagapamayanan na nakaligtas ay hinawaan na lang ng kani-kanilang napiling samahan. Matapos matupok ng buong pamayanan, ay nagkanya-kanya na ang lahat at nagsama-sama ang naging magkakauri. Maging si Apong Abraham at Isabel ay nilisan na rin ang kanilang lugar at naglakbay upang tugisin ang kuta ng mga kudrawan na pinamumunuan noong nagpakilalang si Alejandro. Magsama-sama po tayong muli sa pagpapatuloy ng prequel o panimula ng kwento ng Lihim ng Medalyon. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa-raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.